A blessed Monday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Muli, welcome po dito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. At tayo ay magpapatuloy ng ating gawain. Yung ating devotional book na nasimulan natin ngayong August ay ipagpapatuloy natin. At tulad ng dati, gusto ko pong hilingin ang bawat isa sa atin na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa iyong paggabay, pag-iingat at sa napakadami mong biyaya at pagpapala sa amin. Ang aming paggising sa umagang ito na may taglay kaming panibagong kalakasan at pagkakataon, Panginoon, para purihin ka at sambahin. Maraming salamat sa mga pagkakataong ito. At hinihiling din namin, Panginoon, ang iyong patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. I-bless mo po ang gawain na ito. Gabayan mo rin po ako, ang iyong lingkod, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. I-bless mo po ang bawat isa na nakakasama namin online at mga nanonood ng replay ng live na ito. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy na lumago ang bawat isa sa amin sa aming pananampalataya. Patuloy mo rin pong haplusin at pagalingin ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy na magain ng bawat isa ang kalakasan na kailangan nila para sa paglilingkod. At hinihiling din namin, Panginoon, ang iyong patuloy na paghaplos at paglinis sa aming mga puso. Gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning sa bawat isa. Good morning kay Sister Mitch Mendez Gloria. Good morning sa iyo. At sa ating pagpapatuloy nitong ating gawain sa umagang ito, ang title ng ating morning devotion is Aim Higher Than Your Own Limits. Magandang araw muli at welcome dito sa ating online live devotion. Sa ating buhay, sa pamilya, sa ministry, madalas nating nililimitahan yung ating mga pangarap batay sa kung ano lang yung tingin natin na kaya nating gawin. Pero ang panalangin at paalala sa atin sa umagang ito dito sa ating morning devotion, ito ay nag-aanyaya sa atin na magkaroon ng mas malaking vision. Dito sa ating quotation sa umagang ito, sabi rito, Lord, grant that I may always desire more than I can accomplish. Humingi tayo sa Panginoong Diyos ng pagnanais na higit pa sa sarili nating limitasyon. Isang desire na nag-uudyok sa atin na magtiwala ng mas malalim sa ating Panginoong Diyos. Basahin natin yung ating Bible verse na pagbabatayan sa umagang ito. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 13. Ang sabi rito, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Huwag tayong makulong sa kung ano lang yung nagagawa natin o nagawa natin, maging sa ating mga tagumpay o pagkakamali. Kung ano man yung nagawa natin noon o natapos natin, huwag nating i-base lang dito o limitahan lang dito. Ang panawagan sa atin ay magpatuloy tayo sa pag-abot sa mga malalaking bagay na inihanda ng Panginoong Diyos sa ating harapan. Today meron tayong illustration or example, true to life story na babasahin natin para mas lalo nating maunawaan yung halaga ng pag-aim ng higit pa sa ating limitasyon. Pakinggan natin ang kwento tungkol kay Kathy Gleason White, ang creator ng sikat na syndicate cartoon strip na Kathy.
siguro hindi ninyo alam tong ano na to, no? Dahil itong cartoon strip na to, dahil una ito ay sa ibang bansa, gayon pa man dahil sikat ito, no? Siguro dahil sa noong unang kapanahunan, no? Kaya hindi na natin alam. Yan. Okay. Pero gayon pa man, babasahin natin yung kwento. Si Cathy Gisson White, no? Cathy Gisson White is the creator of the very popular syndicated cartoon strip, Cathy. In the iconic strip, Cathy routinely has encountered with her mother, who is always full of advice for her unmarried, career-oriented daughter. Aba, parang ako pala itong kanyang nanay. In real life, Cathy's mother has been known to offer her advice from time to time. Gisson White once said, "I believe very strongly in visualizing goals way beyond what seems humanly possible. I got this from my parents. When my mother first suggested I submitted some scribbles to a syndicate, I told her I knew nothing about comic strips. Mom said, 'So what?' Parang ako talaga, no? You'll learn. When I pointed out that I didn't know how to draw, she said, 'So what? You'll learn.' All parents believe their children can do the impossible. They thought it the minute we were born, and no matter how hard we've tried to prove them wrong, they all think it is about us. And the really annoying thing is they're probably right. When we face challenges that lies just beyond our ability, we enter into the realm of faith and hope. It is as we face new frontier in our lives that we truly encounter what our Creator has endowed on us to do. Don't be afraid to desire to accomplish more in life." Amen, amen. Napakagandang istorya, no, na buhay ni Cathy, a true to life story. A blessed morning sa aking anak. Thank you for sharing this live. And meron tayong isa pang kasama yun. Hindi ko lang nakita. A blessed morning sa inyo. At sa hindi ko nabate, later makikita ko po. Ayan. So, sabi nga ni Cathy, no, doon sa binasa natin, "I believe very strongly in visualizing goals way beyond what seems humanly possible." Natutunan niya yung pananaw na ito, natutunan niya itong pananaw na ito mula sa kanyang mga magulang. Ayan. So, nang una, no, iminungkahi ng kanyang ina na magpasa ng mga simpleng drawing or scribble, no, sa isang syndicate or siguro isang kumpanya, no. Sumagot si Cathy, "Wala akong alam sa comic strips." Ayan. Pero ang sagot ng kanyang ina, no, "So what? You'll learn," no. Kaya ako nasabing ba parang ako pala to, kasi naalala ko itong aking anak, no. Nung una, mas gusto niyang kuhanin is yung MMBA or yung multimedia, no, na course. Una, dahil parang feeling niya safe siya doon dahil alam na niya, ginagawa na niya, no, kasi kasama ko siya nag-work, so gumagamit na siya ng mga graphic design programs, so kabisado niya na, and feeling niya na mas magiging madali para sa kanya na gawin, no, yung kuhanin o pag-aralan yung course. Pero challenge namin siya ng kanyang daddy na mas i-aim mo pa, no, yung mas higher doon, kasi bagay na kabisado mo na, parang comfort zone mo na. Yan. So, hindi ka na masyadong mag-i-strive pa ng sobra. Pero ngayon, dahil sa
merong mas isang way, no, para mas marami ka pang matutunan. Challenge namin siya, no, ni daddy niya na bakit hindi itong course na to. Nung una, gusto naman niya, kaso nga lang natatakot siya dahil nga, syempre math, ako rin naman, hindi ako magaling sa math, no? Pero, yun nga sabi ng daddy niya, it's a challenge, no? Ang buhay naman talaga is a challenge. And kaming dalawa ni dad niya is naniniwala naman kami sa kanya na pagka pinaghusayan niya, ginawa niya yung best niya, ay kaya niya, no? At syempre, sa tulong ng Panginoon Diyos, no? Nagpa-pray ka naman, yun, nagpa-pray naman tayo. So, andoon yung gabay ng Panginoon Diyos na siyang tutulong, no, sa atin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. So naalala ko rito, no, yung kanyang ina, sabi niya, so what? You'll learn, no? Matututunan mo rin. So nang sabihin, no, muli ni Cathy, no, na hindi man lang siya marunong mag-drawing, no, pabalik na sinabi pa rin ng kanyang ina, so what? No, you'll learn. So, sinabi ni Cathy, no, na ang lahat ng, dito sa ating nabasa, no, sinabi ni Cathy na ang lahat ng magulang ay naniniwala na kayang gawin, no, ng kanilang mga anak yung mga bagay na parang tila imposible, no, sa kanilang paningin. At madalas tama sila. Dito makikita rin natin, no, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Diyos Ama, no, na siyang nagbigay sa atin ng kakayahan, ng talento, no. Minsan naiisip natin hindi natin kaya, pero bakit niya tayo bibigyan ng mga ganong talento kung hindi natin, no, gagamitin at iisipin na may magandang planong Panginoong Diyos para sa atin. So minsan tayo lang yung nawawala ng pag-asa. Nang nakikipagbuno, no, tayo sa mga hamon na higit sa ating kasalukuyang kakayahan, doon pumapasok sa realm, no, realm of faith and hope. As we face new frontier, doon natin tunay, no, na natutuklasan ang potensyal at kakayahang ibinigay sa atin, no, ng ating Creator, ng ating Panginoong Diyos. Dito sa ating morning devotion, napakarami nating key takeaways. Una na rito, don't be afraid to desire more. Yan. Huwag tayong matakot na maghangad ng mas malaking tagumpay o paglago sa ating buhay. Don't be afraid to desire to accomplish more in life. Tandaan natin ang ating Panginoong Diyos. Gusto niya na maging matagumpay ang bawat isa sa atin. Siyempre, sa paraan na mabuti at katanggap-tanggap sa Kanya. No? So, number 2, move into the realm of faith. Kapag ang isang gawain ay higit sa kakayahan natin, magandang pagkakataon ito, no, para mas magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos at matuto ng mga bagong bagay. Yan. Katulad nga ng pag-challenge namin, no, sa aming anak. No, ito yung way para magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Oo, totoo. Kung sa sarili natin, di natin kakayanin. Pero meron tayong Panginoong Diyos at gusto niya magtiwala tayo sa Kanya. And number 3, keep reaching forward. Forget what lies behind. Huwag mong limitahan yung sarili mo sa kung ano yung alam mo lang, no? Yung kung ano lang yung alam mo ngayon. Patuloy kang matuto, magbago, at umunlad. Amen, amen. Napakagandang paalala sa atin sa umagang ito, no? At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin sa umagang ito, sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng talento at kakayahan, Panginoon, na gumawa. At patawarin mo rin kami, Panginoon, kung minsan may mga pagdududa kami sa aming sarili, sa kakayahan na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo, Panginoon, na mabago ang aming puso't isipan at patuloy kaming magtiwala sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, na anumang mga bagay na mabuti sa aming isipan pero feeling namin ay imposible namin magawa.
Ikaw po nawa, Panginoon, ang siyang magbigay kalakasan sa aming pananampalataya, sa aming puso, sa aming pag-iisip, na ipagpatuloy na gawin ang mabuting gawain na ito dahil sa iyo, Panginoon, lahat ng mabuting gawain ay hindi imposibleng mangyari. Panginoon, ikaw po nawa ang patuloy na magpala at magbasbas sa bawat isa at patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. And again, to God be all the glory. Take care. God bless.